Buti pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na numpang magsasabi ng katotohanan nang humarap sa House Quadruple Committee na nag-iimbestiga sa extrajudicial killing sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Ito ang reaksyon ni House Deputy Majority Leader Representative Paulo Ortega matapos ipahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi ito dadalo sa nakatakdang pagdinig ng House Good Government and Public Accountability sa November 20 kaugnay ng paggastos ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Ayon sa pangalawang Pangulo, magpapadala na lang siya ng liham upang ipaliwanag ang hindi pagdalo, gayon din ng isang affidavit o sinumpaang salaysay kaugnay ng issue ng confidential funds. Pero hindi ako attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako pumunta na ako tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Subalit ayon kay Representative Ortega, ayaw pa ring sumipot ni VP Duterte sa legislative inquiry dahil ayaw nitong matanong. Bahagi umano ito ng strategy ng pangalawang Pangulo upang iwasan ang responsibilidad at accountability kaugnay ng controversial na confidential funds. Ayon kay VP Duterte, dumalo siya sa unang hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability pero hindi naman siya tinanong ng mga kongresista kaya umalis na lang siya nang hindi tinatapos ang pagdinig. Pero binigyang diin ni House Committee Chairperson Representative Joel Chua, walang saysay ang magiging pagtatanong ng mga mambabatas kung hindi sumumpang magsasabi ng katotohanan sa legislative inquiry ang isang resource person. So hindi ko alam kung bakit inimbitan nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Hindi siya nag-oath eh. So ayun, kasi under sa rules namin, dapat lahat ng mga tatanungin ay magtitake ng oath. So balit hindi naman siya nag-oath. So sa aming paniniwala, wala rin namang magiging saysay kung ano yung sasabihin niya kung hindi naman siya magtitake ng oath. Dagdag naman ng House Committee Chairperson, pag-aaralan nilang mabuti ang isusumiting sulat at affidavit ng Vice Presidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.